Okay, magandang tanghali po sa inyo lahat. I'm back. Okay, so ipagpatuloy natin yung discussion about sa multiplication of radicals. Dito muna tayo sa different indices, okay? Shout out po sa mga manonood dyan. Wala po tayong integral apritada, pasensya na, baka sa next time na lang. Wala akong po alam sa integral. Wait lang. Hi po apritada. Wala muna tayo mga integral kasi di ko naman alam yan. I-try natin sa susunod yung integral. Pero basic muna, apritada kasi wag mo na akong ihamon. Kakampus ako nga lang yung mga basic calculus, kaya ganun. Let's start na tayo. Wait na. So, batiin natin yung nag-join dyan at yung nagko-comment dito. Ohana, hello. Jenny Bill, yes, hello. Sisi Unican, hello. Wala limits. Meron na akong limits sa YouTube channel ko. Punta kayo doon ha. Miriam Flores, okay? Na-discuss ko na po yung limits, pero summarization lang. Pag limits lang po, apritada. Let's say the substitute is a substitute mo lang. Pag nagkaroon ka lang ng indeterminate form yung sagot, does not exist. Kailangan yung pinakasagot nyo, nag-exist pa. Yeah. So, gumagawa ka ng paraan. So, kailangan, before ka mag-calculus, kailangan alam nyo yung trigo, geometry, tsaka algebra, tsaka basic math, bago kayo mag-calculus. Kasi pag walang ganyan, kayo pa may hirapan. Okay? Madali na yung limits, pero hindi naman lahat nagkakataon. Kasi minsan to the point, ang limits mo ay naka-trigonometric identity. Sobrang duper hirap. Sa susunod na lang po at pretada. Okay? Okay. Thank you po sa pag-send ng badge po kay Abril. Miriam Flores po, ito po. Miriam Flores. Kung ano yung nakapangalan sa YouTube, sa TikTok account ko, ito na po yun. Miriam Flores pa rin. Ano pangalan ito? Tiki. Okay? Miriam Flores po. Paki-subscribe naman sa channel ko, baka naman. Okay. Indices? Oh, sorry po, sir. Okay lang po. Okay lang. Minor po talaga pagdating sa mga basic English, kaya pwede nyo usgan. Okay lang po, okay lang po. Papracticing ko yung pronunciation sa about yung indices. Indices. Mali pala. Mali ba spelling? I'm sorry. Mahina ako sa spelling, sir. Danilo. Mahina ako sa spelling. Kasi pag index po kasi, di ba, X, tapos papalitan ng IES, mali pala ako. Ako pa pala nagkamali. Indices po, indices. Okay? Thank you. Salamat. Salamat sa paalala. Spelling po talaga, apritada. Patulong po accounting. Double letter A kasi. Hindi naman kasi ako nagtuturo ng mga basic accounting. Kahit na-experience ko yung accounting experience ko, wala naman kasi akong balak magturo ng accounting kasi baka may nakakita, ako pa mahuhusgahan. Try ko sa susunod yung mga basic. Try lang naman. Hindi ko pa masasigurado. Basta magbabasa ka ng basic accounting kay Balyada, nakakatulong po siya kasi halos kompleto na po yung mga concept niya. Okay, thank you, salamat. My previous topic with grade 9 learners early here. Yes po. Opo, yes for Lance. Meron po sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Pero sana yon, Lance, difference indices ang i-discuss natin doon sa multiplication of radicals. Kung gusto mong panoorin mga previous, punta kayo doon sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Kung ano yan nakapangalan sa TikTok account ko, ganun na rin po sa YouTube channel ko. And then, subscribe. Ako naman. Thank you po sa pag-send na badge po galing kay Lance. Poging-pogi si Lance de Charis. Huwag ka na malungkot. Basta magbabasa ka ng mga basic accounting kay Balyada. Kung hindi lang yan, marami naman ang autos ang lumalabas doon. Ako nga na hirap din ako sa mga accounting subject, pero pumapasa naman ako. Hindi ko lang masabi. Try nyo, letter A. May nagpo-post yan about sa mga accounting discussion like kay Janina CPA. Search mo sa TikTok account, Janina CPA. Janina CPA ha, double A.
Marami ka natutunan dyan kasi komplikado ang explanation niya. Dami na ako natutunan doon kay Jenny na CPA. Okay, salamat. Go na daw, go na. Ano daw? Inyararadimen. Ano daw? Sige, start na daw sa sabi daw po na. Sige. Tignan natin mga viewers natin. Ayan, malapit na. Pwede na. So, start na tayo. Makinig mag-iiga. Diniscuss ko na po yung same indices. Indices po. Yung multiplication of radicals. Madali lang naman yung same indices. Basta, make sure na obserbahan mo mabuti bago kayo mag-solve. Kasi hindi yan basta-basta yan. Like example, yung mga simplifying radicals, kailangan mo balikan nyo kasi pag hindi, kayo pa mahihirapan. Okay? So, for lesson for today is all about the first indices. Multiplication radicals muna tayo guys. Sige, magbibigay ako ng sample. Kailangan matandaan natin yung property natin. Okay? Dito muna tayo. Okay, kung natandaan mo yung properties ng multiplication of radicals, thank you po sa pag-send ng rose kay Ellie. Hello, Ellie. Miss na kita, Ellie. At kay Saptel Melcount, thank you po. Hello, she, JBMR. Hello po. Thank you po sa pagpapollow ng live creator ko. Salamat. Sige. Ay, ice cream yummy, ice cream good. Ayoko sa mayo, Ellie, baka maban ako. Muntik na ako dun eh. Ice cream yummy, ice cream good. Wala si King King kasi. Wala si King King. Natulog po yung pamangkin ko. Matutuwa po yung pagsasayaw ng ice cream yummy, ice cream good. Baka naman. Ay, Kitaro, thank you po sa pag-send ng diamonds po kay Kitaro. Sige, start na tayo. Makinig mabuti mga grade 8 yan. Grade 8 po yan. Dinitis ka or grade 7 or. Jungle Boy, isang sayo namin dyan, ice cream. Baka kasi maban ako ni TikTok eh. Market strategy ata yun. Ayoko. Ice cream yummy, ice cream yun lang. Tama na. Tama na po, Jungle Boy. Di ako dancer. Go na. Okay. So, kailangan tandaan natin yung properties. Di ba natandaan yung mga discussion about sa same indices? Ang properties niya, ganito. Kapag ang n root of A times n root of B, ayun yung properties niya. So, is equal to n root of A times B or AB. Lapit natin sa camera, guys. Tandaan niyo may properties, Ito yung properties niya. Kapag parehas kapag ang parehas ang value ng index natin or indices, it means i-multiply mo siya sa loob ng radical sign or yung pinaka-radical. Yan na target yan. Ang problema nga lang to, i-discuss natin na yun is different indices. Yan ang pinaka-matrabaho yan. Kailangan, ibalikan yung mabuti yung LCD. Oo, yes po, Laushi. Minsan kasi nagdi-discuss din po ako ng geometry. So, meron po ako ng video dyan sa YouTube channel about sa natandaan ko mga central angle tsaka yung inscribed angle. Na-discuss ko na po yung Laushi. Okay, thank you. Yun lang, apretada, i-discuss natin for today. Kasakit ng maths, hindi kita maintindihan maths. Paano hindi same? Ganito po yung apretada. Kailangan balikan mo mabuti yung yung LCD. Kailangan ito yung given, pero hindi magkaparas ang indices. So, just translate ulit into into fractional form. Then mag-LCD ka. Yung mismong exponent niya, yung parang exponent niya, yung which is the fraction. Kailangan balikan yung LCD. Kailangan marunong ka mag-discarte. Kailangan balikan yung LCD niya. Aralin niyo mabuti Okay, take note. Paano daw hindi pareho? Di-discuss natin na yun. Marunong ka din ba mag-algebra pa-help po? Hindi naman po lahat ng algebra yun kakayanin ko. Siguro, ang algebra ko pang high school lang. Linear algebra at abstract, wala pong experience ng ganyan. Pasensya na. Depende sa experience. Okay? Hindi ko po yun. Derive the laws of radicals. Okay, wait lang po So, kunwari, kapag square of A, ito yung exponent ng 1, ito yung index is 2. So, itatranslate natin into fractional exponent. Minsan, rational exponent. Depende po sa discussion ng teacher nyo.
kunwari yung base nyo, yung pinaka loob ng radical nyo, ayun yung mag-simple parang base. Tapos ang exponent nyo, fraction syempre, kaya nga fraction exponent. So kapag ang numerator natin, yung exponent natin. Tapos ang denominator natin, which is index. Okay? Lalagyan natin ng anatomy niya para matandaan nyo, kaya ganun. Tama, apretada, tama. Exponential form. Fractional exponent. Ito, exponential form. Okay. Pares naman yun. Paano ko ginagawa ng 1 plus 1? So, nag-post din ako. kung ayaw niyo maniwala, na-search na ako sa Google. Meron akong post dyan sa account ko, Mary Ann Flores. May makikita mo yung proof. So, proof 1 plus 1. Yun. Pwede nyo panoorin yun. Mahaba kasi discussion. Ay, binigay ko na sa'yo. Ikan. Ano, yung... Tubig, mineral. Wala akong binigay, tanga. Ito ba yan? Ayan na. Okay. Okay. Nanay, may Bicolano dito na yun. Marhay daw. Marhay daw. Okay. Marhay na hapon. Marhay na hapon sa mga Bicol dyan. Ay, thank you po sa pag-send ng gifted badges galing kay Luna. Nandang ko yung kapangalan ng aso ko, si Luna. Charis. Anatomy muna tayo. Ito yung radical natin, ha? Ito yung radical. Sorry. Radical. Ito po yung index. Singular form lang po yan. Sample pa lang yan. Index po. Ito yung exponent. Exponent. Pag translate mo siya, ito po yung base. So, yung base natin, ito yung radical. Para matandaan nyo, okay? Nilip-lip lang na naman na maglilip-lip ng short form nyo. Ganun kasi ako magsulat kasi hirap na hirap din ako. Kaya ganun. So, gagandahan ko na lang. Base, radical. Okay, ito po yung ito po yung exponent, yung numerator. Tandaan nyo hindi yan basta-basta pagtatranslate. Ito yung given, di ba? Yung naka-radical form. Translate into exponential form daw. Sabi na nila, yung sa iba. Pero hindi yan basta-basta yan. Bago ka mag-find na answer. Tama po kayo. Denominator index. Palapakan natin si Sir Naji Kumla. Ay, okay. Hello, sir. Good afternoon po, sir. Okay, so, ang exponent natin is the numerator. Baliktad. Nakakalito. Numerator is the exponent. Kita niya? Exponent. Ito pa yung niya. Tamang sinabi ni Sir Naji or denominator yung index. Kailangan nilalagay ko itong annotation para hindi kayo mahihirapan eh. Just practice lang naman guys. Huwag kayong matakot about sa math. Ang kinakatakot natin maraming huli yan guys. Hindi lang puro math. Denominator is index. Okay? Singular form for index ha. Singular form lang yan. Okay? Ay, hello po sir! Palapakan natin si Sir Nanji! Ay, hiya na ako, sir. Accountancy student po ako, sir. Pwede niyo ako busgahan. Okay lang naman. Patay tayo dyan, sir. Ay, karap ko naman yung teacher ko, idol po kita, sir. Turuan mo lang ako pag mali. Pwede ko yung musga, sir, ha? Accountancy student po ako. Pero lap po, okay? Tandaan niyo, kapag given, radical form translate into exponential form. Pero hindi yan basta-basta yan. Bago ka mag-find na answer, pag-isipan mo mabuti, bago ka mag-find na answer. Kasi meron to point na akala nila find na answer is hindi naman pala ang mali. Kailangan pa yung mga naiwan dyan, i-simplify ulit. Bago ka man mag-find na answer. Kasi pag find na answer, nakasimplify na po yan. Tandaan nyo na yan ha. Mag-aaral na mabuti. Okay, start na tayo guys. Start na tayo. So, magbibigay ako ng given ha. Okay, mag-alala. Opo niya, rin niya.
Renina, salamat sa pag-send ng badges! Uy, PB, thank you po sa pag-ice cream. Ay, King, may ice cream yan, may ice cream good. Ay, kaya lang bawal. Hindi pwede, bawal. Baka maban si TikTok eh. Okay? Okay, Ice cream niya. tandaan niyo mga ganyan na. Sige, magbibigyan ko ng example ha. Ang sabi daw ni Apretada, what if hindi po magkakapareho ang index? Huwag kang mag-alala, i-discuss natin na yun. Makinig mabuti ha. Let's example guys. Kala nila ganon. Ganun. Example lang naman ha. What if kapag ganyan? Example lang naman ha. So, square of 2 times square of 2. Etong nasa kabila na to, may nagsinabi sa akin ni Apretana, what if hindi po magkakapareho ang index or indices? What if cube root of 2 times square of 2? Ulit. Cube root of 2 times square of 2. Ano naman pinagkaiba nito? 1 daw ang sagot. 1 daw. Dito, Oh. Drix Kyunto. Tignan lang natin. So, Saan? square root of 2. Saan ka na o saan? Square root of 4. Ayun pa, pababa. Yung cellphone. Hindi square root of Sige, cellphone pa lang. Eh, dito, Cellphone ni tatay. Cellphone tatay. 2 daw, sabi ni, ni Sir Nanji. Okay, tama po kayo, sir. Cellphone tatay. Pero what if ganyan, i-discuss natin na yun, differs indices, okay? Kung ipabalik natin yan, sa maging sagot will be so 6 square of 2 raised to the power of 5. Summary lang naman kasi para ikukumpara natin. So, paano natin isasagot to? So, 32 daw ang sagot. Pero, akala nila kapag ganyan, Ano tala? 2 and 1/3 lang. Okay, okay po. Masa, Comparison lang naman ng apretada. Okay? Kung kukumpara natin yung same indices or kapareho ng indexes. Di ba square lang to? Alam mo naman, hindi naman sinusulat ang square, ang the index natin which is 2. Alam niyo naman, di ba? Doc, hello po. Hi, Doc. Hello po. Yeah, okay, Doc. Sandali. 2 and 1/3. Saglit lang po at pertada. Yan. Iko-comparison ko naman. Saglit lang po. Ibabalikan natin yung sample nito ah. Di ba pag ganyan square na to, magkakapares ng index which is 2. Alam natin na hindi ito sinusulat. Sa mga slow dyan, alam nyo na. Naglalagay ako ng to para makita nyo. Kasi sa mga slow lang dyan hindi kayo, yung mga nanonood ng slow dyan, yan yung topics namin. Makinig ka. Galing mo naman pang grade 9. Ay, thank you po, Neil. Nakakataba ka ng puso. Kinakabahan ako. Sa mga slow dyan, sige nga, kaya naman nilagay ako ng index which is 2 para alam nyo na nagets nyo. Pag may master nyo, tanggalin na lang po yung 2 nyo sa index. Nagets nyo? 2 ang sagot. Ang topics nating XY, nawag pa naman ako, sir. Pwede. Multiplication of radicals with difference indices. Okay? Difference indices po na tayo, Sir Nanji. Okay lang po ba, sir? Okay. Alam niyo naman, ganyan. Pag slow tayo, syempre, multiply. Kapag the same ang index, just multiply yung nasa loob ng radical side or yung tinatawag ng radical, ito na po yun. Pero pag mautak ka talaga, cancel out na, dito na ng sagot, copy na lang, tinabad ka mag-compute na mahaba. Okay po, sige po. Makinig mabuti, Esaya. What if yung ganyan, i-discuss natin na yun, difference indices. Medyo matrabaho lang po ito i-compute. Oo. Masyadong matrabaho lang to. Kasi dadaan po ito sa ACD yan, yung naka-fraction na yan. Yung exponential form. Dadaan pa yun. Parang ka nagsasaling-saling. Pro radical form, exponential form, exponent, mag-LCD ka, balik ka naman sa radical form. Oh my God, simplify din. So, maraming pagdadaanan. Meron na po akong 1 plus 1 doon sa post ko, sa Miriam Flores po. Yung pro 1 plus 1. Sinerch ko po yung sa Google, kaya ganon. Ayoko pa magpaliwanag. Sige, bakit 6 root of 32? So, babalikan natin. Baruhin na natin to ha. Ang target natin, kapag
Ang target natin guys, ipagpareho natin ang mga indices. Okay, ayan ang target natin. Pero yung discussion natin, difference indices, yan ang medyo matrabaho i-compute yan. Okay? Salamat. Sa makinig mo yung buti bubrahin ko man na to, babalikan kita doon. Bakit naging 6 root of 32? Okay? Bakit gano'n? Dito ka lang. Okay. So, for example, so what if cube root of 2? Sabi daw, cube root of 2 times square root of 2. Sige na sa mga slow dyan. Sulatin natin itong ano to, 2 na to. Alam niyo naman, hindi naman sinusulatan to, di ba? Sa mga slow lang dyan. Lapit sa camera, Mary Ann. From here. May nag-comment. Dati po nag-aaral po ako Shane. BS Accountancy po ako. Hindi po ako nagtapos. Oy, thank you po sa pag-send ng batch po kay Live Now. Thank you. Isa yan sa topic ko nung nag-practice teaching ako last year. Skal sa kamis magturo. Okay. Hello po, sir. Mahirap po talaga magturo, sir. Palapakan natin si Ian. Kaya niya yan. Ay, nakakataba ng puso. Iyak ka po ako. Hiyang-hiya po ako. Salamat po, Iya, sa positive na comments. Technique ko dyan, multiply yung mga index ang product, yun na po ang denominator. Okay, sige, try natin, sir. Okay, sige. Palapakan natin si Sir Nagy. Wala na po akong kalaban dito. Teacher po, matagal ko po yung pinag-iisipan, Sir Nanji. Request ng magulang ko po yan, pero hindi ko pinangarap maging teacher. Ang pangarap ko dati maging abogado. Kaya po ko nag-accountancy ako, charis. Pag-isipan ko muna. Okay? Sa paano? Multiply mo daw yung mga denominator, mga index. Okay, pabalikan natin, Sir Najib. Salamat sa concern. Sa mga slow lang, lalagay natin yung index, which is 2. Na, alam natin hindi ito sinusulat. Paano? Para sa mga manual dyan, yung mga slow dyan. Hello, Lime, say hello. Babalikan natin sa mga slow na. Pero yung, may technique ako dito, Sir Najib. Tama po kayo. Napanood ko po to kay, anong pangalan nun? Ang pangalan niya, yung vlogger po, tsaka math teacher po siya. Si Sir Gon po. Sir, Teacher Gon po sa YouTube. Minumultiply na may mga index. Yun na technique niya. So, pamana natin pag-usapan yan, okay? Paano? So, ito, from here, solution. Itong given na to, ita-translate natin into fractional exponent or ito na tawag na radical form sa iba. Mag-iba tayo ng mga discussion, di ba? So, from here, cube root of square root of 2, tsaka yung square root of 2, since hindi na, ang target natin, ipagpareho natin yung mga indices, okay? Paano? Balik na naman to sa radical, fractional exponent. So, dito ang 2, isipin nyo, dito ang 1. Ang 1 natin, dito 1/2 at saka 1/3, di ba? Tapos na yung 2 natin, dito ang 1 at 1/2, okay? O, di ba? Nakikita niyo sa denominator, hindi po siya magkakaparan ang indices. Ay, peta. Radical form to exponential form, tapos find the LCD para maging similar fraction. Tapos, tama po kayo, namunano ako, sir. Patay tayo dyan. Sige po. Gagawin ko po yung sir ninyo. Naunaw na naman po ako. Okay na po. Thank you po. Tama po. Sige po. Wala po tayong mga adding exponent. Wait lang muna. Atat lang muna. Okay, makinig mabuti. Okay, LCD daw, sabi ni Sir 9G. Ito problema natin, yung 3 tsaka 2, okay? So, paano? What if kapag ganyan, balikan natin yung LCD natin. Or LCM ang tinatawag. What is the LCM of 3 and 2? Ano yun? Hindi alam ng LCD. Balikan natin sa video na sa YouTube channel ko, Mary Ann Flores. Meron ako video about sa least common denominator or least common multiple. Okay? Ano nga ba ang LCM? Least common multiple. O multiples of 3. So, 3. Wait lang ha.
3, 6, 9. Tapos yung 2, 2, 4, 6. Ang hinahanap, pinakamababang common multiples. Hindi yung 6, di ba? 6. Pero dito muna tayo, hindi yung basta-basta. Copy yung 2. Copy yung 2. Then, gawin na natin yung 6. Okay? Para ipagpareho natin yung indices. Ang target, ipagpareho natin yung indices. Gawin natin yung mga properties natin. Kailangan tandaan natin yung properties natin, no? Okay, n root of A times n root of B is equal to n root of AB. Or n root of A times B. Okay? Tandaan nyo, ha? Tama po kayo, sir. Super and super, bahala kayo kung trip nyo. Yeah, gano'n. Okay, 6 daw pinakamababa. Okay, kailangan mag-divide yan, di yan basta-basta. So, 6 divide by... So, ang equivalent to, 6 divided by 2, 3 times 1, 3. 6 divided by 3, 2 times 1, 2. Edi, parang obserbahan natin. Di ba yung 3 over 6 magiging 1 half yan? Tsaka yung 2 over 6 magiging 1 third. Ang tawag dyan, equivalent fraction. Etong ganito na to, ang tawag dyan, equivalent fraction. Bakit siya tinatawag na equivalent fraction? Kasi, akala nila, ay ma'am, hindi naman po yung magkaparihan. Bungag pala to eh. Kaya siya tinatawag na equivalent fraction ganito. Ito yung sagot, di ba? 2 over 6, kailangan i-simplify yan sa lowest term. Ang lowest term natin ng 2 over 6 is 1 third. Kaya siya tinatawag ng equivalent fraction kasi sa tingin natin, yung 2 over 6 natin ay magkakapareho sila ng 1 third. Kasi pag sinimplify mo yung as lowest term, 1 third lang sagot mo. Ang sagot natin, di ba? At yung 3 over 6 natin, equivalent fraction siya sa 1 half. Kasi ang 3 over 6 natin, pwede mo siya i-simplify as lowest term. Okay? Parang, isipin nyo, paras lang po ito, ma'am. Kasi sinimplify yan. Sinimplify naman, di ba? Okay? So, pagkatapos ng sabi ni Sir Nanji, balik na naman sa radical form and vice versa. Okay? What is the vice versa? Hindi ko naman alam yung vice versa, de Charis. Balik muna tayo. So, dito, from here, di ba sabi nga nila, index, kailangan ang index natin magkakapareho. Yan ang target natin dyan. Para makapag-multiply tayo ng radicals. Okay? So, from here, di ba, tandaan yung mga chart na to, kapag denominator natin is index. Okay? Huwag kayo matakot. Just practice pa more, ha? Huwag tayo kabahan. Kasi lahat naman tao kinakabahan. Labanan natin yung takot natin. Try hard lang na and practice, okay? Pag index, guys, index, yung denominator natin, gawin natin index. So, 6 root of, diba yung 2 natin, yung base natin is radical, yung nasa loob ng radical form natin, or radical. Tapos yung ano natin, yung exponent natin, yung numerator natin, gawin natin exponent. Balik lang naman. Diba? Ganun lang yun. Ito naman, 6 root po yan. 6 root, kasi pag denominator, index. Tapos yung base natin, radical. Tapos yung numerator natin, yung exponent. Then simplify. Burahin na natin to, medyo magulo lang po to. So, from here, lapag mo dito. Okay, matakot. So, 6 root of 2 times 2 square times 6 root of 2 cube. Then simplify. Ano yun? O, teka, huwag kayo assert yun dyan, ha? Practice lang naman. Multiply mo to. Simplify mo to. So, 6 root of 2 square or 2 times 2 will be 4. Then, times 6 root of 2 times cube or 2 times 2 times 2 will be 8. Hindi po yan 2 times 2 raised to the power of 3 is 6. Hindi po yung nakakatawa. Huwag na yun sa seryoso ang tawa nyo, ha? Mali po yun. Exponent ang tawag doon. Kapag, kanwala, nagkaroon ka ng 3 laruan, tapos ang exponent nyo is 3. E di 3 items, e di padoble-doble ang exponent nyo. Like ito, hindi naman po yung natural na imumultiply mo yung exponents doon sa base niya. Mali po yun. Pag sinabi ang base, ilang beses ang item na to? Di ba? 3 beses po yan. So, imumultiply mo ng 3 beses sa sarili niya. Kaya na siya tinatawag ng exponent. Okay?
So, 8 daw ang sagot. Then, simplify. Op. Pwede na tayo mag-multiply the exponent. Ay, sa ano, radical. Ganun lang yan. O, diba? Parehas sila ng index, which is 6. Pwede mo siyang diretso i-multiply. Base lang po sa properties natin. Gets nyo? Parehas ang 6, pwede mang mag-multiply. Sa mga slow dyan, pwede ipagtabi. Kung matalino ka, diretso multiply. Yun lang yun. So, 6 root of 4 times 8. Ano yung 4 times 8? Hindi 32. 6 root of 32. Pero huwag ka muna mag-find na answer. Just obserbahan mo mabuti. 6 root. Try natin. 1, 6 to the 6 power 1. Tapos 2, 6 root. So, tignan natin. 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16 times 2, 32. Ilan na ba? 1, 2, 3, 4, 5. 64. Oh my God, ang layo pala ni nararating. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh di, ang sagot 64. Kaso ang layo sa 32. 32 is the perfect 6 root, so 2 ang sagot. Oh, wait lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Hindi po, sir. Hindi po siya perfect square. Tignan natin. Calculator tayo. Para magduda tayo, sir. Wait lang po, ah. Okay. Tanong natin ng bayan nito. Papakalaban ako dito. Okay, 6 root of 32. 2 daw ang sagot. Ay, hindi po to. Index pala po, index. Oh. Ito po, sir. Oh, wala po tayong magagawa. So, 64 po talaga. Wala. Pero nakatipende sa professor. Kaya lang, sa algebra po kasi, bawal po ang kasal calculator, sir. If ever optional naman po, kung nagtuturo kayo ng algebra, kung magamit ng calculator, pag sinabing itatranslate ito into decimal form or into decimal number, ang magiging sagot niya, we will be 1.78. In optional po, nakatipende sa professional. Eh, hindi po may si professor. Ito na talaga lumalabas yan. Yan lang. Yan po. Wala ba tayo? Gets niya? Pero yung technique ni Sir, di daw rinig. Ano ba yan? Sabi daw grade 8 po. Grade 8 po yung tinuturo ko. Maokuma. Thank you po sa pag-send ng badges ko. Ng 3 badges galing kay Maokuma. Square of 2 ata. Ay, hindi ako nagtuturo ni DE. Wala akong alam sa DE. XBB, pasensya na po. Hanggang hanggang nasa basic calculus po ako. Oh, grade 9 po yan, grade 9. Oh, grade 9 po daw. Sa amin, sir, mga second year high school po to. Kasi hindi pa uso niya mga K-12. Baka na yan, grade 9, grade 8. Ayaw ko, di ko alam. Hindi naman ako nagtuturo. So, gamitin natin yung technique ni galing ni Sir Nate. Ano po square root of 13? Hindi po siya perfect square. Ay, thank you sa penguin. Yeah, kita na penguin. Thank you po. Salamat. Grade 5 po yan. Tandaan, number 7. Hindi po kaya i-simplify yung square root of 30 kasi sagad na po yan. Kasi ang 13 is the prime number. Wala na po na magagawa dyan. Square root of 13, hindi po siya perfect square. Pero pag translate into decimal form, try nyo sa calculator, di ko alam. Kaya gano'n. Hala, grade 8 yan. Nung grade 8 ako, triangles lang tinuturo. Okay. Baka nakatipende sa sinuturo niya sa teacher niya. Kasi magkaiba po tayo ng mga curriculum namin okay? Oh, true daw. Oh. Yan, nakatipende po yan, sir. What if yung mga technique gamitin natin? Kung ayaw niyo maniwala, sir. Tignan natin kay Teacher Gon, sir. Napapanood ko sa YouTube. Para mas technique nang namang tignan. Dito tayo. Paano? Sabi lang, multiply mo to. 3 times 2, 6. Diba? 6 root. Then, ano po siya? Wait lang.
Then, ito, copy nito. Di ba sabi nga nila, adding the exponent? Adding the exponent. O, dahil yung 2 daw, sabi ni Teacher Gon. Tapos, itong ano to, 3 plus 2. 3 plus 2 daw. Technique niya galing kay Teacher Gon. Eh, nanonood lang yung sa video niya. So, 6 root, tapos 2. 3 plus 2 is 5. Di ba ang 5 natin, yung 2 raised to power of 5 or to the 5th power, so 32 ang sagot. Yan lang. Kung ano na, bakit, saan ba nakukuha yung 3 plus 2? Ganito po yung sa labas ng index natin. Ayan kasi yung technique, yung pinapanood ko po kay Teacher Gon. So, 3 plus 2 would be 5. Okay. Tapos, paras naman ang sagot, di ba? Paras ang sagot, di ba? Yun na lang yan. Sige, screenshot nyo ha. Hindi ba nagtika lang, naglalag siya. Okay? Ginawin natin yung 3 plus 2. Okay na ba tayo guys? Ganun lang yan. Ay may nagmo-module po kasing pamangkin ko kaya maingay. Pagpasensya mo na. Kung papayagan kayo, Sir Nanji, kung tatanungin niyo ako teacher ka, di ba? Hindi po kasi masama mag-compute ng technique. Basta lang, kung papayagan kayo ng math teacher niya na gumagamit kayo ng technique, walang bawal yon. Kaya, pero nakatipende. Kung sumunod na po kayo sa manual sa teacher niyo, sumunod lang po kayo. Pag sinabi ni teacher na gumamit kayo ng technique, yung mga may silang, pwede. Wala namang bawal. Basta walang masama. Okay? Okay na pa tayo, guys. Paturo po addition. Oh my God, number 7. Meron na po ako ng mga basic math sa kaunang-unang ko ng live streaming sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Punta kayo doon. Addition of whole numbers muna. Okay? Para pang elementary ata to. Ito po yung kabilang technique po. Sermon pages. Oh, galing po kay Teacher Gon po to. Ganito, ulitin natin ha. Elementary talaga yung pag-addition. Pwede nyo balikan, okay? Paano po naging 32? Ganito po. Hindi po siya 2 times 5, mali po yun. 2 raised to power 5 or 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Okay? 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16 times 2, 32. Nasagot. Multiply mo siya ng 5 beses sa sarili niya, which is sarili is 2. Lang yun. Anong pangalan nito? Liza. Okay, mag-aral na mabuti. 6 times 5 is 30. 30 po. Plus 2. 32. Nilajalis mo ako, Yani. Grabe ka naman. Ganun talaga. Huwag ka magpapatawa, Liza. Huwag ka maniniwala sa 2 times raised to power 5 is 10. Hindi po yun. Isang malaking joke po yun. Mali po yun, Liza. Huwag ka makikinig sa mga lasinga. Kapag ang 2 raised to power 5 is 10, mali po yun. Huwag kayo maniwala. Iya, ganun. Ano, nagets nyo na? Ito yung manual. Ito po yung technique sa galing kay Teacher Gon. Okay? Manood kayo sa YouTube channel ni Teacher Gon. Ito po yung inaral ko. Okay. Di po sinasagot ko po lang yung tanong ni Ate King. Ha? Sino Ate King? Paano nakuha yung 32? Si Yani, oo. Di po sinasagot ko lang po yung tanong ni Ate King. Paano nakuha yung 32? Ayan mo na po. Yan. Alam mo na po. Ano na, nagets na. Ulitin natin. Gamitin na natin. Eto, kapag sumunod po kayo sa teacher niya, kapag manual, sumunod lang po kayo, wala na tayong magagawa dyan. Kung may si teacher ng mga technique, yung mga mic sila, ito yung gagamitin nyo. Okay? Ulitin natin. Ate ko. Sige sample ulit tayo Okay. Screenshot nyo. Gusto mo screenshot nyo. So, magbibigay naman ako ng another example, guys. Okay.
Screenshot nyo na. Kapag screenshot mo na, pwede gawin tong notes. Kung tinamad kayo magsulat, sige, screenshot nyo, kung gusto nyo. Buburahin ko na yung mamaya. So, magbibigay ako ng another example. O, done na daw. Okay, okay na? Sige, done na daw. Tandaan nyo, ito, equivalent fraction po. Kapag 1/3 is equivalent to 2/6. Kasi pag 2/6 ay pag nilowest term po. Pag nilowest term, 1/3 na po ang sagot. Okay? So, buburahin ko na to. Medyo matrabaho kasi ang difference indices. Marami pagdadaanan. Okay? Basta, ano lang, kayo matakot. Kasi pag inunahan yung takot nyo, nako, wala na. Hindi kayo makapag-isip na maayos. Kailangan labanan yung takot nyo. Yan. Sa lahat naman takot, may kinakatakutan tayo eh. Uri ng takot, may kinakatakutan tayo. Okay, so, another example muna tayo guys. What if kapag, hindi lang dalawa ang given, kundi mga tatlo. Base lang po sa math teacher natin ng binibigay natin ng given. What if kapag ganito, I'm sorry. What if pag ganito, square root of 3 times cube root of 4 times, patay tayo dyan. Kaya ko ba to? Pod root of 2. Kaya nyo? 4 yan. Ay, I'm sorry, 3 yan. Kaya gano'n. Mas mahirap na to. 3 given na to, pero ganun pa rin ang process. Wala namang pinagkaiba. Basta dinagdag lang po namang given. Naging 3 na. Imbes na 2 ng given na to, naging 3 na. Okay? So, tuturo ko sa inyo ng dahan-dahan, guys, ha? Madali lang yan. Yan lang yun. Yan lang yun. Okay, mag-alala. Sobrang dali lang. Very easy. Pero sa mga hihirapan yung mga slow dyan, ako, kayo pa mahihirapan. Kaya, practice lang kailangan. Yun lang yun. Dali lang yun. Huwag kayo mag-alala. Huwag kayo matakot dyan. Ito naman, oh. Tinatakot mo lang yung sarili nyo, kaya ganun eh. Kaya nagkakaroon kayong phobia sa math eh. Dahil sa takot nyo. Kaya ganun. Lahat naman ng tao, may kinakatakot tayo. Normal lang yung isang tao yun. Kaya ganun. So, try natin yan, oh. Okay? Hoy, reposted kay Yani. Thank you for Yani. Isa reposted. Okay na ba? Tingnan natin yung mga viewers. 1K viewers, thank you po. So, paano? Lapit dito, Marian. Lapit sa camera. Ang target natin, guys, makinig mabuti, 23 viewers. Makinig na mabuti, 25 viewers. Nabubulol ako. Guys, 25 viewers, 26 viewers, listen up. Dadahan-dahanin ko na lang yung process. Makinig mabuti. Okay? Pag hindi kayo makinig mabuti, hindi ko po kasalanan niya, wala na. Ends na. So, kapag 2 lang binibigay, madalas 2 binibigay, di ba? Ayun na yun, 3 na. Pero huwag kayo mag-alala, paras naman yung ginagawa ko kanina. Okay? Thank you po sa pag-send ng badges galing kay Luis. Paano? Ang target natin, target natin, ipagpareho natin ang mga indices. Ipagpareho natin ang mga indices, okay? Eto, magkaiba sila. Paano natin i-multiply kapag magkaiba po silang indices? Ang target natin, ipagpareho natin ang indices. Yan ang target natin yan. Yan ang goal natin, okay? Paano? So, eto, i-plug in natin yung mga bawat given na to. Okay, matakot. Ganun lang. Chill muna tayo. So, square root, nga ako naglalagay ng square root para sa mga slow lang naman. Kaya ganun. So, square root of 3, lista natin, ita-translate into exponential form. Or, fractional exponent, iba. O kaya rational exponent, pero iba. Pero magkaiba tayo ng discussion, di ba? Cube root of 4. Tapos, then yung 4 root, ang hirap naman kung 4 root na to. So, 4 root of 2. Kaya niya? Okay, paano? Listen up, 26 viewers. Makinig mabuti. Kalat yung mga mata nyo. Translate ito into fractional form. Itong base na to, ito yung value ng radical natin. Gawin natin base.
Tapos yun, yung index natin, denominator. Tapos yung exponent natin, numerator. Ganun pa simple, yun lang. Tapos yung 4, ganun pa rin. Yung 4 natin, base natin. Tapos yung index natin, denominator. Tapos yung exponent natin, numerator. Ganun lang yun. Ito naman, ganun pa rin sa ginagawa ko. Ganun, plug lang naman. So, yung base natin, which is 2, tapos yung index natin, denominator. Tapos yung exponent natin, numerator. Yun lang naman eh. Wala ako naintindihan. Wala daw naintindihan. Saan ka na? Ulitin ko ah. Kapag mahina ka sa math, talaga may hirapan ka in the future. O, slow po talaga, slow. Wala ka naintindihan, ulitin natin. Etong given na to, makinig. Saan ka na? Makinig mabuti. Ito yung given natin. Square root of 3 times cube root of 4 times 4 root of 2. Ito po yung given na. Kailangan, saan ka na? I-target natin yung magkakapareho ng indices. Ito nakikita natin, obserbahan natin. Ilagay natin yung index natin, which is 2, sa mga slow lang naman, kaya ganun. Alam mo naman natin, ang index natin is 2 is hindi naman sinusulat. Kaya ko ito nilalagay yung index natin, which is 2, para sa mga slow lang naman, para hindi sa marunong makaintindi. Parang kita-kita lang naman, di ba? Di ba nakikita mo saan ka na? Di ba magkaiba sila ng indices? Di pa ako galit, ganun talagang boses ko, kaya pinapaalala ko lang sa'yo. Di ba magkaiba sila ng indices? Magkaiba ng indices, hindi pare-pareho. Ang target natin, ipagpareho lang na natin indices. Eto, saan ka na flag here? Etong first given natin, lapag dito, lapag dito, lapag dito. Eto, i-translate mo siya into fractional exponent. Ano yung fractional exponent? Saan ka na? Siyempre, ang exponent natin, naka-fraction, kaya nga fractional exponent eh. Grabe naman to. Paano? Paano nga daw? Di ba yung loob ng radical natin? Sige na nga yung mga anatomy dyan, mga slow natin. Lagay natin ang anatomy. Mag-anatomy po na tayo. So, n root of a is to power of m natin. Pag translate, obserbahan mabuti. Teka nga muna. Hindi magkasya yung sulat ko. N root of a raised to power of m. Gawin na natin yung a m raised to power of m. Fractional exponent nga, di ba? Over n. Sana maintindihan mo yung chart ko ha. Saan ka na, okay? Pag nasa loob na ng value natin, base, tandaan nyo. Sige na. Ayoko na, napapagod na ako, kaya ganun mong ganon. Radical. Yung base natin, ito po yung radical, okay? Tandaan nyo na, ito yung ano natin, index natin. Sana maintindihan mo, ikalat mo mata mo, saan ka na? Ito ay exponent, okay? Kaya hirap talaga maging math teacher. Kaya saludo ko sa math teacher nyo. Kaya ganun, palakpakan natin mga math teacher dyan. Magkinig ka na, saan ka na? Kung natatakot ka sa math, tanggalin nyo takot nyo. Kasi lahat na naman ng tao, kinakatakot lang tayo. So, isipin mo, maging magaling ako sa math. Huwag mo isipin na maging nega ka, kasi pag nagnenega ka, ang mangyayari, diretso mo yung takot mo. Wala, di walang nangyari, na mental block ka, di ganun talagang buhay. Sa pag-translate natin into fractional exponent or rational exponent, etong radical na to, yung value ng radical natin, gawin natin base. Kalat yung mga mata nyo. Yung index natin, denominator. Yung exponent natin, alam natin yung 1 natin sa mga slow lang naman. Ano ba yan? Kaya naman, ang exponent natin, numerator. Di ba yung 4 natin, nagiging base. Tapos ang index natin, denominator. Tapos yung base natin, which is 2, base natin. Ang index natin, which is 4, denominator. Kailangan yung exponent nyo, with delta fractional okay? Tapos yung numerator natin, which is the exponent, gano'n pa rin lang. Okay? Flag lang naman. So,
from radical form to exponential form. Or tinatawag na fractional exponent. Sa akin, fractional exponent kasi doon ako nasananay nung nag-aaral ako ng high school. Fractional exponent. Translate lang naman, di ba? Ganun lang. Sa mga hindi mga makaintindi, yun lang. Kaya kung may araw, parang paalala ko lang sa iyo, di ba? Dami na ko comments, 12 comments. So pagkatapos doon, ang target natin, ipagpareho natin ang mga indices. Hindi po galit, ganun talaga boses ko. Obserbahan mabuti guys. Kapag denominator natin, yung nasa exponent natin, ano nakikita nyo? Di ba hindi magkakapareho yung denominator natin, yung mismo yung index natin, ang target natin, ipagpareho natin ang index. Natindihan nyo? So using the LCM, or least common multiple, or least common denominator, para sa lang naman kasi concept lang naman yan, di ba? Kaya siya tinatawag na least common denominator kasi naka-fraction siya. Pag whole number po kasi, least common multiple. Nag-gets nyo na? Okay, so, least common multiple of 2, 3, and 4. Balikan natin yan nung nasa YouTube yung mga least common multiple. Dito lapit tayo yung mga camera. Saan ka na? Makinig na mabuti, ha? Gusto mo, screenshot mo. Panoorin mo sa YouTube channel ko, Miriam Flores, ha? Di kita ginagalit. Di kita pinapagalitan. Ganun talaga boses ko. Least common multiples, mga multiples of 2, 3, and 4. Ang hinahanap, least common multiple. Pinakamababang common multiple. Pag common, pareho. Gets nyo? So, multiples of 2. Ano yun? Ay, nahulog. Ano yun? 2, 4, 6. Mamaya ka na. Tapos yung 3. 3, 6, 9. Ano yung 4? 4, 8, 12. Ito, pagpatuloy natin. 8, 10, ito, 12, ito, 16. Ano nga ang least common multiple ng mga to? 2, 3, and 4. Wala po siyang 4, wala po siyang 12, siguro 12. Tingnan lang natin. May 8 na ba dito? Kasi ito, wala. O 12 po talaga ang sagot. Pinakamababang least common multiple natin, which is 12. Dito ka. Teka, di yan basta-basta ha. Copy na lang yung base natin. Di yan basta-basta. I'm sorry, 4 pala to. Tinuro ko na po yan sa TikTok account ko. Yung difference indices, tinuro ko na po yan. Okay? Saan ka na? Makinig ka. Least common multiple ng mga to. Yung 2, 3, and 4. Para ang target natin, ipagpareho natin ang indices natin. Sabi ni Sir Nanji, find the least common multiple lang. Okay? So, ang tinatanong, least common of multiple of 2 and 3 and 4 will be the 12. Lagay natin ng 12. Ayun ang magsisingin partial denominator ng exponential. Yung fraction exponent natin. Litan niya na sulat niya para bumukha lang kayo magdidikit. Kailangan in writing po talaga, hindi natin maiwasan niya. Kailangan gantahin yung sulat niya. Dito ang 12, dito ang 12, dito ang 12. Teka. Ito kabublem yung writing ko. Okay. Paano? Ganito, pag di-divide yan. So, 12 divided by 4, 3 times 1, 3. Then, ano ba naman niya? Ay, sinusulat mo, Mary Ann. Yan. 12 divided by 3, 4 times 1, 4. Then, 12 divided by 2, 6 times 1, 6. Okay. Observe. Observe mabuti. Bakit, ma'am, bakit ganito? Kala. Bakit ganito? Ganito yan. Ang tawag dyan sa mga yan, equivalent fraction. Equivalent fraction. Ang equivalent fraction ng 6 over 12, pag ninowister mo to, di ba yung 1/2 lang ang sagot nyo? Ganun lang yan. 6 over 12, hindi po po i-simplify. Kalang i-lowister niya, sa equivalent fraction niya, will be the 1/2. Ito yung magiging sagot niya. Okay? Yung 4 over 12, ang equivalent fraction niya will be the 1/3 kasi sinimplify natin, di ba? 3 over 12, ang simplify natin, magiging 1/4. Ang tawag niya sa mga to, equivalent fraction. Ano yun? Then, pagkatapos nun,
17 yung new message, mamaya ko na yung babasahin. Pagkatapos na, balik na naman sa radical form. Ito ang diagram niya. Radical form. Balik na naman sa radical form. Arrow here, and arrow here. Yung base natin, radical. Okay? Dito muna sa camera, Mary Ann. O, di ba? Yehey! Na-target natin yung mga indices na ipinagpareho natin. O, paano? Di ba? Nakikita mo, 12. Ayun na magsisimbing para siyang index. Ipagpareho natin siya. So, ibig sabihin, diretsong multiply. Pero hindi yung basta-basta yan, ha? Slow lang natin. So, index natin which is 12. So, 12 root of yung 3 natin, tapos ang exponent natin, so which is 6. Okay? Tapos yung 12 root of 4 natin, tapos ang exponent natin is 4. Okay? Yung basta-basta. Tapos nun yung 12 root of 2. Tapos yung exponent natin which is 3. Yan lang. Para bumabalik-balik lang naman. Okay, basahin natin mga comments. Okay? Balikan natin. Okay, wait. Sa may nag-comments dito. Linear programming naman po. Hindi po ako computer literate. No way. Hindi naman ako BSIT. Accountancy po ko. Gets ko na po pero hate ko talaga ang math. Yun lang po. Yun lang po talaga problema. Dati hate po ko ang math eh. Ay, naku, huwag kayong mag-aaway dyan. Sige, bida ka eh. Bida ka daw. Uy, huwag kayong mag-aaway dyan. Huwag kayong mag-aaway. Masalamang mambuli dyan, ha. Ano? Makinig ka, pinapagalitan ka na. Hi, hello po, sir. Engineer JC, hello po. Good afternoon po. Ganun talaga yung mga slow na yan, sir. Reposted po kay LIE. Thank you po. Grade 9. Sakit sa mata yan. Okay na ba? Nako, sa mga interesado, okay lang naman. Pwede kayo manood. Marami kayo matutunan. Kasi naman mag Mobile Legend. Naka-addict naman yon. Hello po, letter E. Hello po. Okay, makinig ha. So, eto, di ba? Dito na tayo. So, ang target natin, i-multiply natin niya sa loob ng radical sign niya. Kapag magkaparas ang indices. Dito muna tayo. Copy natin to. Nipa at Mary Ann. Dito muna tayo. Plugin natin. So, i-plugin natin yung sagot natin. So, which is 12 root of 3 raised to the power of 6 times 12 root of, multiply po to, sir. 4 raised to the power of 4. Then, times 12 root of 2 raised to the power of 3 or 2 cube. Gano'n natin yan. Pakaso. Yan. O, diba, pag pareho ang indices natin, pwede na i-diretso i-multiply. Walang alam, yoko na. Bakit walang alam? Sino to si LA? Grabe to si LA, oh. Walang alam daw. Bakit sinasabi yung walang alam? Ako ba yung tinutukoy mo? De Charis. Bakit naman wala naman ako alam sa Mobile Legends? Dati gamer din ako. Tumigil na po ako sa pagiging gamer. Anak ko. Hindi ko naman sinasabi huwag kayo mag-Mobile Legend. Ang sinasabi ko lang, pwede kayo mag-Mobile Legend basta pag dinaretso nyo, addiction na po yun. Pero, mag-aral na mabuti, gano'n. Huwag niyang puro Mobile Legend lang. Hindi ko sinasabing huwag kayo mag-Mobile Legend. Mag-Mobile Legend kayo kapag kailangan. Kapag stress po kayo. Pero may limitasyon yan. Ako kasi, nung elementary pa ako, naging addict po ako sa gamer. Like sa Super Mario. Family computer, naging addict din ako. Hindi po ako engineering, accountancy student po ako. Basketball, di ako naglalaro ng basketball. Yan, nahingal ako dyan. Kaya wag niyo akong gagayahin. Dating gamer po ako. Nagbago din ako ng pag-iisip ko. May limitasyon lang naman. Pero sa akin, hindi ko mai-control kasi baka anak ko daw. Okay, game na tayo. So, multiply mo to. Pero bago yan, so, i-multiply natin ito nasa loob na to.
So, 12 root of... Ay, hindi yan basta-basta exponent niya. Huwag niyo isipin na 3 times 6, mali po yun. Exponent ng tawag dyan. So, i-multiply niyo yung 3 ng 6 na beses sa sarili niya. Sige, manual muna tayo. So, 3 times 3, 9 times 3, 27 times 3, 81. Sa 2, 3, 4. Sa 2, 3, 4, 5, 6. Eh di 729. Okay. Teka na natin. Ito, 12 root of 4 times rest of power 4 or 4 times 4 times 4 times 4. 4 na beses. 16. Medyo mahirap na. Manual computation lang to eh. Ilang calculator kayo sa inyo? Ba't ilan? Depende. Mahirap na yung tanong mo, Toma. Kung tatanungin mo ako ilang calculator, nakatipende sa sa'yo. Bilang accountancy student, sa akin na nag-calculator ko, minsan dalawa kasi pag nasira yung isa, magagamit yung isa. Pero sa matang pinag-usapan, bahala kayo kung ilang calculator gagamitin nyo kung mayaman kayo. Suggest lang isa lang talagang required talaga pag calculator. Nakatipende sa teacher nyo, Toma. Kapag basic calculus, bumili ka ng scientific calculator. Kapag yung naglolo ka yung scientific calculator, bumili ka ng dalawa. Yes po, scientific calculator yung ginagamit ko na nag-accountancy ko. Pero ban na daw po sa Sipale. Kailangan daw mga manual. Ito yung ginagamit ko na nag-college ako. Pero bawal po to sa mga Sipale. So, dati, ito ginagamit ko kapag nag-ano ka ng accountancy na yon, manual calculator na. Okay? Medyo ang hirap nito. 24. Sa 2, 3, 4 na yan. Nangyana ako ng maloob nito. 24, 25. 256. Tama po ba? Double check nyo ako. Nung mali ako, double check na lang ha. 8 po to. 2 times 2, 4 times 2, 8. Okay? Sige, double check natin para maniwala. Ano ko, trust issue ako, kaya ganun eh. Kaya ganun, trust issue. 729, okay. 4 raised to power 4. 256, tama. Nako, paano ito i-simplify? Ang hirap naman nito. Paano nga ba? Dito muna tayo, guys. Okay, double check natin maigi kung papasok sa 12 root. So, 12 root of ship. Mismo math teacher may karapatan mag-calculator. Siya yung pinakamatas eh, di ba? Ay, thank you po sa pag-send ng budgets po kaling kay Tini Garcia. Hello po. 700, I'm sorry. 729. Hindi pa po siya perfect square. Patay tayo dyan. Paano to? Wala. Eto, wala tayong pag-asa nito. Kung titignan natin kung 2, kung pasok ang 2. 400, wala. Wala na tayong magagawa. I have no choice tayo. Kaso ang problema nga, malalaki numbers na. So, pag tumalikod niya math teacher nyo, ay, hindi kasi akong civil engineering, Pin. Wala akong po alam dyan sa sphere and moment and beams. Tanungin niyo sa mga civil engineer dyan, yung nanonood dyan. Ay, paturo daw ng sphere and moments and beams. Hindi ako si civil engineer. Accountancy student po ako, kaya love ko ang math. Esan siya na, Pin. Tignan natin to, double check natin. Kung 12 root of... Kaya lang, may practice po talaga. Pag malalaki number na ko, mag-practice na kaya habang maaga pa. Hindi siya purpose for ang 12. Wala, no choice tayo. Diretso multiply po ta, kaya lang, manual computation po tayo. pag nakatalikod yung, nakatalikod yung math teacher na wala, pwede kayo mag-calculator. Pero, huwag niyo akong gagayahin na ginagawa ko po in high school. Tinamad lang talaga ako. Okay po, Ryan. So, babalikan natin niya sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Panoorin mo ha, da-download natin yan. So, wala tayong magagawa. Hindi ito i-purpose for yan. Sagad na po to. Ang gagawin natin dyan, diretso multiply. Ganun lang yun. So, since kapag paras ang indices natin,
which is 12, 12, 12, pwede diretso multiply. So, 12 root of, pag slow ka, ipagdikit mo. So, 729 times 256 times 8. Kaya lang, pag nandito math teacher nyo, mag-manual computation po kayo. Pag wala, mag-calculator na lang kayo para mas mabilis. Nakakabal yung mata, kaya ang hirap ng math, kaya ganun. Pero pag sa board exam, bawal talaga, hindi naman bawal ang calculator. Sa board exam, nakatipende po yung sa PRC natin kung ano yung mga bawal. Sa amin ganitong calculator namin, kapag sipali, bawal nito. Kasi may function daw po yun. Manual calculator ang ginagamit namin kapag may sipali kami. Sa engineering, hindi naman bawal to. Nakatipende sa utos ng engineering nyo. Kung ano yung mga field nyo. Okay? Try natin. Oh my God, nakakabaliw na. Ayoko to sa mga to. Okay, so 14, 92, 992. Double check. 1492. 992. Ito yung sagot sa calculator. Kina-calculator ka naman. Sa utak na rin ang masakit. Wala. Opo, tama po kayo. Lai. Ban ang kasya sa engineering. Bakit po? Akala ko kasi hindi lahat ng engineering bawal ng calculator. Baka depende sa inyo. Pero sa amin, kapag sipali kami, accountancy kami, bawal sa amin to sa scientific. Ang ginagamit lang namin, manual calculator lang. Meron mahirap ang manual, ha? Wala ba sa inyo? Sige, comment down below, bakit gaya ganun? Ewan ko sa engineering. Kasi sabi nga naman engineer, marami naman kasi mga function, marami mga ship sold ano ba tawag lang? Ship sold pala. Nabubulol ako. Ship sold ang tawag daw. Marami kasi mga function nito. Kaya hindi naman lahat ng bawal ng calculator sa engineering is hindi lahat. Nakapit-depende sa utos niyo sa PRC ng engineering nyo. Sa amin, bawal sa amin to. Kaya ganun. Pero talaga mahirap pag wala, ha. Maniniwala ako kasi di ko nga masolve. Opo, tama po kay LAE. Try na natin i-square ito kung purpose square siya o hindi. Ay, hirap naman to pag malangan number. Kaya habang maaga ba, mag-practice kayo. Aralin mo mabuti yung mga technique. Okay? Wala po tayo magagawa. Hindi tayo enthusiast. Kung gusto niyo maging magaling, just practice pa more. Huwag titigil. Para malay mo, in the future, lalo kang gagaling. Kaya ganun. $14.92 hindi po siya purpose square. Wala na tayong magagawa. Nga. So, pag ginanong mo, wala tayong magagawa. Ano na gagawin natin? Wala, hindi siya purpose square. Lagay natin dito is 3.26. Naka-decimal point yan. Pag round off, magiging ano na siya? 3.27. Wala po tayong magagawa eh. Try na natin square to. Basta square ba to? Try natin square. Wala tayong magagawa. No choice tayo. Wala, hirap eh. Try natin yung 400. Wala. Pwede pa square ng ng 2 raised to power 12. Times natin do sa mismo sa paano natin papasok? Ang hirap eh. Hindi ko kaya. Divide natin to. Try natin. If kaya. Divide by 14. Try natin ganito square root. So, 14, 92, 992 divided by 4,096. Wala. Hindi po siya perfect. Wala na. Ito, wala tayong magagawa. No choice tayo. Hirap eh. Hindi kaya. So, ito na yung final answer natin. Kung hindi kaya square, wala tayong magagawa. Mag-box na lang kayo. Okay? Ito yung pinaka-final answer natin. Yan lang. Thank you po sa pag-send ng gifted badges galing kay Dan Duran.
po yun. So, yan. Screenshot nyo. So, hindi pa tayo tapos dyan. Gawan tayo ng technique dito kasi asyado mahaba. So, screenshot nyo, guys, ha? Screenshot nyo. Okay. Paki-screenshot kung gusto nyo ko i-copy, screenshot nyo. Okay. 7 viewers na wala na. Yan. Tignan natin yung viewers natin. Nasa 1.4 na. Okay, salamat po. Wala po tayong magagawa. Ang hirap nito. Double check niyo sa calculator. Scientific pag hindi kaya ng manual, bumili kayo ng scientific. If engineer ko pero di yung basta-basta kasi magsasayang ka na kayang pera. Baka kaya kumuhuli ng calculator kapag engineering kayo, tanongin niyo ang professor niyo kung ano yung calculator ang gagamitin niyo. Kasi magagamit niya in the future kapag nag-board exam for the engineering, nakatipende po yan sa utos ng PRC natin. Okay? Wala po tayo magagawa. Sumunod lang po tayo. Wala tayong magagawa. Wala talaga. Wala talaga. Wala talaga sagutan. Wala na. Yung hirap pinaka-solid. Okay. Ang hirap talaga ng di pa rin synthesis. Ang hirap, it's very hard. Makakabaliw na. Sige, copyahin nyo na screenshot nyo, guys, ha? Aralin natin mabuti yung technique nito kung paano kinukuha itong sagot na to. Try natin. Try natin yung technique. Hoy, kakagising ko lang. Patutulugin mo naman ako. Grabe ka naman. Iba na yata alias na yun, ha? Okay na. So, balikan natin yung technique nito. Hindi po accountancy po ako, deja vu. Pero love ko ang math. Dito tayo. Ito ang question natin, di ba? Ang question natin, square root of 3 times cube root of 4 times 4 root of 2. Okay? May technique yan para sa inyo. Paano to? So, i-add natin. So, 2 times 3, 6 times 4. Naku, hindi yan basta-basta. Hindi po i-apply sa totoong buhay kay engineer, kay teacher God. Tignan natin kay teacher God, i-apply natin. Hindi lahat. 24, mali, parang mali. May parang something, parang may mali. Nako, pag dito i-apply to sa concept ni Sir Gon, parang may mali. Oo. Hanggang 2 lang kaya nito. Pero hindi lahat. Pag ina-SCM natin, tignan natin HCM. Wala 4. Parang 4, wala. 6, wala. 8, wala. 12 po talagang meron. Hindi ito i-apply kay Sir Gon to. Kung i-apply mo to kay Sir, kay Teacher Gon ganito, tapos magaganyan ka, hindi po siya applicable. Hanggang 2 ang given na to. Pero pag 3, hindi hirinding kaya. Kaya, hindi lahat ng ganito is hindi i-apply sa totoong buhay, okay? Pag papanawarin mo kay Teacher Gon, ganitong yung technique na to. Pero pag ginano mo to sa 3, hindi po siya i-apply sa technique niya. Try nyo kung ay maniwala. Para may something, para may mali na. Wala na eh. Hindi kaya ng technique ito. So, wala tayong magagawa. Hanggang 2 lang. No choice po tayo. Okay, so, next example natin is, makinig. Burahin ko muna to, ha. Try na natin. Hirap naman yung difference indices. Okay na ba tayo? Ito yung mga karuktong yan. So, screenshot nyo. Oh my God. Yan. Screenshot nyo na lang, ha. Angie, hello po. Locar, hello. Dito tayo, guys.
Hindi po ako nagtuturo ng intergal. Hanggang limits po ako. Wala po akong tinuturo about sa intergal calculus kasi accountancy student po ako. Minsan kasi may nagla-live diyan sa intergal calculus kay Engineer Zamora, search nyo. Engineer Math. Nagtuturo siya hanggang ngayon. Try nyo pupuntahan. Di kasi ako nagtuturo ng intergal kasi di naman ako engineer student. So what if magtuturo ba ako ng intergal? Baka kasi maraming husgahan ng mga engineers daw, baka akong mabasher dyan, ha. Hindi ko po talaga, wala akong experience sa intergal. Meron po ako derivatives, kaya lang, basic nga lang. Walang pangalan, okay? Natatawanan ako ni LAE. Ayan na. Sige, burahin ko muna to. Di may gagamit sa totoong buhay yung kay Teacher Gun. Yung kapag tatlo ang given, di yan i-apply. Yung gagayahin niyang ganon, di yan basta-basta, ha. Sige, burahin ko muna to. Another example muna tayo. Hi, hello po Sir CC. Hello po Sir. Good afternoon po. Keep on watching po. Dito muna tayo. Multiplication of radicals, difference indices. Okay. Another example muna tayo, guys. Ibang-iba na naman na yun. Naman po, Engineer Jom. Nahihiya na po ako. Ikaw po yung malupit, kaya ganun. Shoutout po kay Engineer Jom. Hello po. Okay, mechanical engineer po na siya. Palapakan natin siya. Licensed mechanical engineers here. Okay, another example muna tayo, guys. Ay, magpapasko na. Magbigay naman kayo ng Gcash. Yamin, magpapasko na. What if kapag square root of 3 times difference indices sa cube root of 4. O, diba? Ay, thank you po sa pag-send na. Kay Mikaela, one bandage. Ay, oh, haha. Thank you rin po sa pag-send. At si Lamias, thank you rin po. Wala akong intergal. Hindi pa ako nakapagturo. Wala akong experience kasi accountancy student po ako. Kaya try natin intergal, pero basic lang po, ha. Try nyo puntahan si kay si Engineer Mark. Sa TikTok account niya, Engineer. Si po yun, si Engineer Zamora. Nagtuturo siya hanggang ngayon. So, paki-follow up niya si Engineer Matt. Or kaya hindi si IJ James Maling sa TikTok. Minsan kasi sa YouTube. Ito sa YouTube to, sa TikTok, tsaka Facebook. Meron niyang mga account niyan. Na yun na lang nakanood ng live mo, busy na kasi sa work. Okay, Mika. Okay lang, kaya papanoorin mo sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Pwede niyo panoorin in replay sa live streaming ko, okay? So, pag pupunta kayo sa mga higher math, so, pakitype na lang si Engineer Math or si Engineer Zamora sa TikTok account niya, okay? Subscribe na lang, kasi yan, madalas pinapanood ko to kaya. Game na tayo! So, paano to susolve? Nako, ang dali-dali lang naman yan. Dinasas ko na po yan. Hoy, thank you po Sir Saisi sa pag-send ng batch po. Thank you. Salamat sir. Note po kayo sir. Paano? Diba sabi nga nila, ipagpareho natin ang mga indices. Kaya lang magkaiba ang indices natin. So make the form i-translate natin into exponential form. Exponential form. Pwede naman, fractional form. O minsan naman kasi rational form. Nakatipende po yan. Rational exponent, depende rin. Nakatipende po. Basta, magkaiba na ng meaning pero para sa concept natin. Okay? May iba kasi tawag yan, di ba? Ay, thank you rin, sir. Thank you po. Mikaela, thank you po sa pag-send ng crap. Parang natatakam ako. Kakakain ko ng alimango, Click na tayo, wala tayong mag-emek-emek pa. So, plug here, square root of 3. Tapos yung cube root of 4. Translate ito into fractional exponent.
Ito yung 3 natin, magsisimbing base natin. Kailangan tandaan natin yung balikan natin yung mga parts na to para di kayo malito ha. Dito nga tayo. Yan, babalikan natin yan. Ito yung 3 natin, base natin. Tapos ang denominator natin yung index, ito. Tapos yung exponent natin, numerator, di ba? Tapos ang 4 natin, base natin. Tapos ang index natin, denominator. Tapos ang exponent natin, numerator. Yun lang. Ganun lang yun. Ang target natin ay pagpareho natin ng mga indices natin. Yun lang. Yun lang. Then, thank you po sa pag-send ng roses. Thank you po. Salamat. Ano? So, LCM ng 2 and 3. So, balikan nyo LCM. LCM of 2 and 3. Least common multiple po ang tawag, guys. 2 tsaka 3. 2, 4, 6. 3, 6, and 9. So, this common multiple natin ng dalawa na to, which is 6. Yun lang. So, sulatan natin yung iba. So, 3, yung 3 tsaka 4, diba? O, ayusin natin yung araw natin. Pag ganyan, I'm sorry, arrow. So, lagay natin yung 6 dito kasi denominator natin. Ang target natin, ipagpareho natin yung mga indices, di ba? Yan! Ano lang yun? Di kayo tinatakot, gano'n talaga yung boses ko, kaya gano'n. Ulitin natin. Paano? Siyempre, yung 6 natin, i-divide natin sa 3. So, 6 divided by 3, hindi po i-divide. Kaya gano'n, abnormal natin yung salita natin. Kaya gano'n. 6 divided by 3. 2 times 1. Hindi 2. Then yung isa, 6 divided by 2, 3 times 1. Hindi 3. Ang tawag dyan, equivalent fraction. Bakit? Sige nga, lowest term natin ng 3/6. Ito katumbas yan. Ganun yun. At yung 2/6, katumbas din niya. Kasi lowest term ng 2/6 will be the 1/3. Itong 3/6, lowest term natin will be 1/2. Yun lang yun. Then, balik na naman sa radical form. Rekta na naman yan. From here, yung denominator natin, which is 6, ibabalik natin sa index value. So, 6 root of, yung 3 natin, radicand. Tapos, exponent natin, yung 3 natin, di ba? Tapos, ang 6 root natin, yung radical natin, which is 4, tapos exponent natin is, which is 2. Binabalik-balik lang naman. Kaya kapag hindi mo maitindihan yung lecture ko, balikan nyo to. Aralin mo mabuti ha. Ikalat yung mga mata nyo. Just make sure na mag-practice, okay? So, i-plug in natin dito. Dito ka. I'm sorry. Plug in natin to. So, 6 root of 3 raised to power of 3 or 3 cube times 6 root of 4 square. O, diba? 8, ayan, diba? Magkakapare sila ng indices, which is 6. Pwede na, diretsong i-multiply. Gano'n lang. Pero bago yan, itong nasa loob na to, simplify natin. So, try natin 6 root of 3 times 3, 9 times 3, 27. Times 6 root of 4 times 4, 16. Wala na tayong magagawa. Hindi na kaya ito 6 root. Wala, sagad na to eh. Diretso multiply. Ano pa nga ba? So, 6 root of 27 times 16. Manual computation. Bawal ako mag-calculator sa 27 times 16. 42. 12. 16. 7. Tsaka 432. So, wala na tayong magagawa. Pag nakatipende po yan sa teacher nyo, minsan kasi to the point, pag nangangailangan silang i-translate into decimal number or decimal point, in optional po, nakatipende sa teacher nyo. Minsan to the point. May nanonood kasi ako lang sa YouTube, yung imbis na ganitong sagot nyo, dito translate pa into decimal number. Pag kinalcule nyo, calculator natin para maniwala tayo. So, wait lang. 6 root of 432. Okay, pag ginanon mo, so 2.7
2.849 or pag rinang off, magiging 2.75. Depende po yan. Okay? Thank you po sa pag-send. Wala na yata nanonood. Try na natin kung ay maniwala. Nag-trust issue ka. So, square root of 3 times 4. Wala tayong magagawa. Ganun din yung sagot nyo. 2.75. 2.75. Or mali po yung pagbasa. 2 and 75 hundredths. Okay? Yun yan. Wala tayong magagawa. Kung gusto niya ng technique o kaya naman mahaba, ganito ang usapan yan. Burahin natin to. Pampagulo lang to. Okay, manual computation. Ito, manual to kasi mahaba eh. Wala tayong magagawa kasi may paraan naman para dyan kasi para hindi tayo mag-manual. Meron tayong mga computation to, mga technique lang to. Dito ka. Gayahin natin yung ginagawa ni Sir Teacher Gon. I'm sorry, gayahin natin yung ginagawa ni Teacher Gon dun sa YouTube. Sobrang dali-dali lang naman yan. So, ang given, ganun pa rin. So, square root, so naglalagay natin yung index natin which is to para sa mga slow lang naman para makita. Times 3. I'm sorry, square root of 3 times cube root of 4. O, di ba, ang target natin, itama natin to. So, which is the 6th root of 432. So, ang gagawin natin dyan, huwag na tayo magganyan kasi mahaba. So, ang technique yan, i-multiply ba to? So, 2 times 3, 6. 6 square of 3 times 4, 12. Pero, ipag-plus mo yan. So, 2 plus 3. 6 root of 12. 2 plus 5. I'm sorry, 2 plus 3, 5. Gamitin natin yung calculator natin para sigurado tayo. So, 12 raised to power of 5. Ay, mali. Bakit mali? Ano nangyayari? Hindi siya na-apply. Teacher ko naman, niloloko yata ako, kaya ganun. Okay, gets ko na. Hindi pa i-apply sa... Alam mo pa, magkaiba pala spawning. Mali. Balik-balik muna tayo. Mali. Iba yata pinapanood ko. So, 2 times 3, 6. Pero, ang sabi ng lowest spawning natin, hindi naman yung magkakapara sa base natin. Kaya may pinagkaiba. So, gawin tayo ng paraan. Sasabi na ng video to kay Teacher Gon. Ito, ginaya ko lang ha. Kay Teacher Gon po kasi, 3 cube. Bakit 3 cube? Tapos yung 4 square. Bakit? Ewan ko bakit Teacher Gon, kasi pinaligtad niya, di ba yung 3? At yung index natin which is 3, kaya nilapag lang naman. Dinikit lang. Parang baliktaran naman. Tapos yung 4 natin, gawin natin square, okay? Doon na lang yan sa basa sa video ha. 6 root of 3 times cube or 3 times 3 times 3 will be the 27. Tapos, parang baliktad ating competition eh. Tapos yung 4 square or 4 times 4 is 16. Pag minan mo sa computation, di ganun pa rin, 432. Ganun pala yun. So, alas pares naman siya. Yun lang yun. Naiintindihan mo na. Ay, then, thank you po sa pag-send ng badge po. Paano? Sa base lang po sa binapanood ko ng video galing kay Teacher Gon. Eto, minultiply mo to 2 times 3 which is 6. Yun yung magiging index natin. Square of yung 3 natin. Pag dito, yung index natin which is 3, gawin na natin yung exponent ng 3 natin. Times yung 4, di ba yung index natin which is 2, gawin na natin yung exponent natin ng 4. Ganun lang yun. Gagayan mo na yung pinapanood kay Teacher Gon. Kasi yan na natin nakikita natin. Then, simplify mo to yung nasa loob ng radical natin. So, 6 root squared of 3 times 3 or 3 times cube. So, will be the 27. 4 times square or 4 times 4 will be 16. Then, multiply mo to. So, magiging 6 root of 432. Yan lang yun. Pares lang yun. Huwag ka na mag-decimal. Bawal ka sa ng calculator. 2 daw ang sagot. Ate, baksak ako. Ay, yung baksak. Ay, kawawa ka naman, Narding. Kapangalan na yung tatay ko.
Thank you po sa thank you po sa pag-follow. Sa power rule po ba yan? Hindi po. Ano po ang tawag dyan, multiplication of radicals with difference indices. Yun, i-discuss natin for today. Diniscuss ko na po yung kanina. Multiplication of radicals with difference indices. Okay. Hindi po siya power rule, ah. Okay. Ito, technique lang po to. Ito pinaka-manual po yan. Makinig ka, nerding, ito manual po to. So, para sa mga difference indices, kasi mahaba. Ito yung mga tineknik ko lang to, pinapanood ko to kay Teacher Don. Okay? So, ginawa ko, minultiply mo to. 2 times 3, 6. Yun yung maging index natin. Tapos, yung base natin, yung 3, ilalapag dito para maging exponent ng 3 natin. Then, yung base natin ng 4, gawin natin exponent natin, which is 2. Then, simplify lang. Technique lang naman, di ba? Hindi po siya power rule din. Ano yun? 2? Aplikada. Okay. Sige, ibang sample na naman. Sambang sample. Sige, screenshot niya. Kung gusto nyo ng screenshot niya. Okay? So, magbibigay ako ng sample. Puro kasi numbers eh. Gets ko na agad. Thank you, ate. Mag-exam pa naman ako. Ay, sige, good luck sa'yo, Narde. Sana pumasa ka. Pero wag niya iulitin mo yung mga baksak-baksak. Pwede may pagkakataon lang ulitin ito. Okay? Ang pagkakamali, pero itama. Sabi ng nasa Bible, okay? Nobody's perfect, Nardine. Kaya mag-aaral mabuti. Yung binaksak mo, pwede mong balikan niya para may pasa mo, okay? Tandaan, ang buhay natin ay hindi po karera. Sabi po ng kanta ng Bini. De Charis. Sige, game na tayo. Last example muna tayo, guys. Thank you po. Walang naman po na rin. God bless sa'yo. Magdasal mabuti. Kung natatakot ka, okay? Kung kinabahan ka, magdasal mabuti. Tutulungan ka ng Panginoon. Okay? In the Jesus name. Amen. Sana makapasa sa exam niya. Si Nardine. Okay? Sana makapasa si Nardine sa examination pagdating sa math. In the Jesus name. Amen. Bigyan kita ng brain cells, ha? Yan. Okay, game na tayo. Another example na tayo. So, nakakasawa yung ganyan-ganyan. Bayan na lang natin. Wait, thank you po sa pagpapalo ng like creator ko kay Soul Ilkines. Thank you. Pahirapan natin sarili natin, hindi puro madali. So, last example muna tayo, matatapos na tayo sa difference indices. Baka bukas yung division of radicals. Bukas na lang. Ay, hindi bukas, sa next day na lang. Kasi may gagawin pa akong mamayang gabi. Itatapusin na natin to. Try natin to. What if yung mga may halong letters na? Yun ang pinakamahirap dyan. Kaya, mag-aaral na mabuti, mag-practice. Lapit sa camera, Mary Ann. Okay, so meron akong notes galing to sa ng high school ako. Si Bagogwang Goods, ang kapal-kapal, kaya ganyan. I'm sorry. What if pag given ito is magkakaiba? So, cube root of 3x. Ala. Ang hirap naman nito, kakaiba naman yan. Times 2
Numerical coefficient ko, hindi po yung inexact. 2 square root of 6x. Hala ka, obserbahan mabuti. Obserbahan. Sige, tapit natin sa camera. Okay, itong given na to, cube root of 3x times 2 square root of 6x. Ganun lang. Sige, magpahinga muna kayo. Dali-dali lang naman to. Ninaaral ko na yung kanina. Kung hindi nyo napapanood yung live streaming ko, pumunta kayo sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Ito yon. Okay, Miriam Flores, pakisubscribe sa channel ko. Baka naman. Oh, mahirap po talaga, nerding. Oh, ito pinakamahirap na yan. Pero kung babalik kami ang discussion kanina, kung ano yung ginawa ko kanina, kaya nyo dito sa process na to. Huwag kayo matakot. Padali lang yan. Okay, fine. Sige na nga, wala pa sasagot dyan. Sa mga nakakalam nito, wala. Sige, diretso na kasi nagmamadali kasi ako. Mag-i-end live na lang ako, ha? Oy, 1 hour and 37 minutes. So, ganito. Paano? 7 viewers makinig, ha? Tignan natin mga viewers natin. Okay, 18 diamonds na. 1.6k na. Thank you po. Paano? Eh, syempre, kapag magkaibang indices natin, hindi natin i-multiply yan, bawal yan. Ang target natin, ipagpareho natin mga indices natin, kaya nga may properties yan eh, na kailangan natin matandaan or paalala. Okay? I-plugin natin ang ganito. So, cube root of 3. Cube root of 3x. Tapos yung 2. Pero, huwag mo ito papakalaman kasi maiiwan lang ang 2 natin. Yung numerical coefficient natin, ha? Okay? So, 2 square root of 6x. Okay? Lagi natin, i-translate into fractional exponent. Okay? So, from here, palala, maglalagay tayo ng parenthesis kapag ang base natin. So, 3x, parenthesis, magiging 1/3 na siya. Wala. Pero maiiwan natin yung 2 natin. Wala tayong pakialam dyan. Ang target natin, eto na lang. Pero may iwan natin. Hindi mo pwede isama yung numerical coefficient natin. Kaya iwan na lang natin si 2, ha? Wag na natin pakialaman niya. Ang pakialaman natin nasa loob natin. Para may translate natin into fractional exponent. Okay? So, magiging 6 root, magiging 6x kasi yung base natin, parenthesis, then yung fractional exponent natin, which is 1/2. Okay? Kaya katandaan niyo yung mga anatomy na yan, kaya ganun. Sino so po? Hi po. Paano? Di ba sabi nga nila, ipagpareho natin ang mga indices, ito magkaiba eh. So, find the LCD of 3 and 2. LCM pala, LCM of 3 and 2. So, 3 tsaka 2, multiples of 3 and 2. Hahanapin natin yung least common multiple. 3, 6, 9. 2, 4, 6. So, di 6 ang sagot. Gawin natin ay 3x parenthesis, tapos i-plugin natin yung denominator natin ng ang exponent, which is 6. Yan. 6. Lagin natin yung denominator natin, which is 6. Okay? Yun lang yun. Gawin natin dyan, i-divide mo to. So, ang target natin, ipagpareho natin ng indices natin, which is 6, 6. Okay? Pero huwag kayo excited kasi hindi pa tapos yan. So, kailangan makuha natin yung numerator natin. So, i-divide mo to. So, 6 divide 2. So, will be 3 times 1 will be 3. Then, 6 divide 3, 2 times 1 will be 2. Obserbahan mabuti, kapag 2/6, pag nilowest term, ang katumbas yan, 1/3. O, diba? Ang 3/6 natin, pag nilowest term,
So, ang sagot niya will be the 1/2. Ang tawag dyan, equivalent fraction. Okay? Ang sagot, malalaman natin, apritada, wait ka lang, apritada. So, di ba, pag ganyan, pag pares ang indices natin, balik na naman sa radical form. Translate ulit. So, etong base natin, ito po yung index natin, okay? So, 6 root of 3x parenthesis tapos 2, okay? Pero paalala lang, bago ko man sumulat, kasama na natin yung 2 natin, yung magiging numerical coefficient natin. Paalala lang ha, kailangan ingat po kayo sa pagsusulat. Hindi ma-comment ang sagot. Okay lang po, apertada, malit ka na lang. Minsan ko sige, pag nako-comment, baka bawal atang equation. So, yan. Yung 2 natin, numerical coefficient natin. Tapos, 6 root of parenthesis of 6x times yung 3 natin, okay? Paano ba tayo? So, pagkatapos yan, plug in natin. Ilapag natin. So, 6 root of quantity of 3x square times 2. Iba yung numerical coefficient ng basa nun, iba ang index natin pag bumabasa nun. So, 2, 6 root of parenthesis of 6x times cube. Okay? Yan. Pagkatapos nun, sa pagkatapos yan, siyempre, bago ko may multiply yan, yun lang. May sagot ako pero ayaw mag-comment. Yun lang. Yan ang may problema dyan. Alright ka na lang, apritada, okay? Matatapos na ako. So, ang gagawin, bago i-multiply ito, di ba, since pares ang index natin, which is 6, di ba? So, i-multiply natin nasa loob natin. Di yan basta-basta yan, ha? So, puna ako. So, 6 root of, okay, 3x times square. Di yan basta-basta yan, ha? 3 times 3, 9. Tapos, x times x, x squared. Law of exponent kailangan natin, ha? Tapos, yung 2 natin, dikit natin yung 2. So, 6 root of 6 times 6, 36 times 6. Hindi, ang sagot will be d 216. Tapos, x times x, x squared times x, x cubed. So, 36 times 6, 36, 18. O nga, 116 nga. So, then, pagkatapos nun, syempre, diretso multiply. So, 6 root of 9 times 216. So, will be the 1,944. Tapos, adding the exponent. Pero wag natin kakalimutan yung numerical coefficient natin, which is 2. Then, adding the exponent. So, para silang base, copy yung x, tapos adding this one. So, 2 plus 3 will be the 5. So, wala po tayong magagawa. So, sagad na po yan. No choice po tayo. So, ito na po yung magiging final answer natin. Hindi ito pwede i-translate into decimal number. Tama, same daw. Palapakan natin siya. Kasi, hindi na natin ita-translate into the decimal number or decimal part kasi naka-variable yan. Pag walang variable, pwede natin i-translate into decimal number. Kaso naka-variable. So, ito talaga maging final answer yan. So, yan lang. Natapos na natin yung difference indices. Yan lang. Okay, sa next day tayo, i-discuss natin is all about yung division of radicals. Kaya lang, pares din. Same indices, tsaka difference indices about sa division of radicals. Okay? Yes po, Narding. Punta kayo sa YouTube channel ko. Kung ano yung nakapangalan sa TikTok account ko, Miriam Flores. Miriam Flores, ha? Miriam Flores. Yung magiging YouTube channel ko, Narding. Okay? Then, magkakalimutan, pakisubscribe, baka naman. Okay, maraming salamat po sa panonood dyan. Yung mga nagtatap ng heart react at nag-send ng badges. Sa mga nanonood dyan at sa mga bashers, we love you na lang for all. Again,
lang po, Narding, kung screenshot niyo na lang kasi buburahin ko naman yan. Okay. So, muli, natapos na natin yung live streaming. I hope na magpapahinga na ako. So, i-discuss ko na po yung division of radicals with the same indices tsaka difference indices sa next time muna tayo, okay? Hindi ako pwede ako magpagabi kasi may gagawin ako. So, ingat kayo at magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, God bless at mag-aral na mabuti. At syempre, pakisubscribe naman sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Kung hindi niyo napapanood yung mga live streaming, o pwede niyo i-reply. Okay, kung trip mo lang. So, ito yung YouTube channel ko, Okay na ba? May natutunan? Sana na may matutunan dyan sa manonood dyan. Kung gusto niyo balikan yung live streaming ko, punta kayo sa YouTube channel ko, And then, mag-subscribe. So, once again, maraming po salamat sa inyo lahat. At ako may papahinga na. Okay? So, tapos na ang natin, live streaming natin. Dami ko pang gagawin. Magda-download pa ako. Okay, muling maraming salamat po. Mag-aral na mabuti at ingat po kayo. Then, yun lang. So, magandang hapon po sa inyo lahat. So, kita-kits po tayo in next day. Bye-bye po. Next time na lang. Next time na lang po. Next time na lang. Next day na lang po. Ingat po kayo.